once again, mga minamahal. Tayo po yung nagpapanya na makinig siyang banal na salita, kay Brother Lauro Budoso, na tayo po ay mag-aralan sa isa't isa. At ating alamin ang mga katotohanan at tayo mag-aral ng walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. At nasusulat, mapaladang nakikinig ng salita ng Diyos ay ito'y sinasampalatayanan. Sa araw na ito ay ating pag-aralan ang patungkol sa Juanes. Dahil itong Juanes, sa pag-aaral na ito ay matagal na itong pinagdidibatihan ang Juanes at saka yung Trinity. Matagal na itong naglaban-laban. No? Kaya titignan natin kung ano ang mga aral ng Juanes. No? Kasi ang aral ng Juanes, ako at ang Ama ay isa. Isa lang sila lahat. No? Kahit may nagsalita doon sa langit, siya pa rin yun. Si Jesus pa rin yun lahat. Yung ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo, si Jesus pa rin yun, no? Kaya titignan natin kung ano ba talaga ang mga nakasulat sa Biblia, kung bakit naniniwala sa Juanes, no? Talagang may nakalagay naman sa Biblia na one, no? The Lord God is one. Nakalagay din man, no? Isa lamang ang Diyos. Kaya titignan natin kung si Jesus, ang Ama, at Espiritu Santo ay siya lang lahat. No? Titignan natin batay sa Biblia. Mabasa muna tayo sa John 14. Kasi isa to sa mga pinagbatayan kung bakit naniwala na ang Ama at Anak, Espiritu Santo ay isa lang lahat. No? Sa John 8:14. Sa John 8, umpisa natin sa 12. Muli kang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, John 14, no? Sorry. John 14, verse 8 to 11. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakikita sa akin ay nakikita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Ulitin ko, no? Sabi niya, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Tignan natin kung bakit sinabi ni Jesus nga ang nakakita kay Jesus, nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? No. Nang sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Yun na ba yun? Yun na kagad na kung nakita mo si Jesus, nakita mo rin yung Ama. Titignan natin, no? Titignan natin kung bakit na sinabi yun. Pero magbasa muna tayo dito, no? Idiretso natin hanggang 28. Ang sabi rito'y, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak. Dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Tignan mo, mas dakila ang Ama kaysa kay Jesus. So kung isa lang siya, bakit may comparison? May degree of comparison. Ang sabi rito, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Sa 28, no? John 14:28. Narinig ninyo kung paanong sinasabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak. Dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Kung timbangin, may manner, may manner sa comparison, Kung sabi rito, ang Ama, sabi ni Jesus,
lalong dakila kaysa akin, no? Pero kung dito sa John 14:12, balik tayo sa 12, no? Ang sabi rin dito sa 12, John 14:12, kasi binasa natin John 8:11, no? Kung itiritso mo sa 12, sabi rito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. No? Ang gagawin ng Ama. Sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Kaya mas dakila ang gagawin ng Ama. No? May manner of comparison, no? May Ama, may Anak, no? Sabi ni Jesus, mawala ba ng langit at ang lupa, no? Sa John sa Matthew 24:35, mawala ba ng langit at ang lupa, ang salita, ang aking mga salita ay hindi mawala. Kahit tuldok, kahit tudlit, no? Pero kasi sinabi ni Jesus sa 12, sabi niya, katotohanan, hindi kasi nungalingan, no? Sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa, kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. No? Kaya nung paroroon na si Jesus sa Ama niya, sabi niya sa 28, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, paano ako, at paririto ako sa inyo. Kung ako inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. No? May comparison sila, no? No, may manner of comparison, no? Ang Ama ay lalong dakila kaysa Anak. Yun ang sabi ni Jesus. Sa mga gawa naman, ay lalong dakilang mga gawa ang sa Ama kumpara kay Jesus. May Ama, may Anak. Pero hindi lang nagtatapos, no? Marami pa tayong pag-usapan, no? Kaya kung itong sinabi niya na sa John 14:8 kanina, binasa natin, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako inyong kasama at hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsampalataya kayo sa akin na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di, kaya ay magsampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Katotohanan sa 12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang gawang aking ginagawa, kaysa rito, aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa. No? May comparison. Ibig sabihin, may Ama, may Anak. No? Kaya nga mas lalong dakila ang gawa ng Ama. Kasi may Ama, may Anak. Tignan nyo. Kaya sinabi rito, ang sabi rito, no? Sinabi niya, ipakita mo sa amin, no? Sabi niya, sinabi ni Felipe. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Mayroon din nangyari dito sa Old Testament kay Moises. Sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, ang sabi rito, ang sabi ni Moises, ipakita mo. Parang ganun din yun, no? Basahin na lang natin, no? Basahin natin. Ang sabi ni Moises sa Ama. Exodus 33, verse 16 to 23. Bilis-bilis ako lang pagbasa, no? At kayo na lang magbasa din dyan, no? 33, verse 16 to 23. Basahin ko. Sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya? Sabi ni Moises, no? Sabi ni Moises, sa 15b, at sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi siya sa akin, ay huwag mo
na kaming pasampahin mula rito, sabi ni Moises. Sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumbong ng biyaya, ng grace, no? Ng biyaya sa iyong paningin. Ako at ang iyong bayan. Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin? Upang kami ay maging bukod. Ako at ang iyong bayan. Sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa. 17. At sinabi ng Panginoon kay Moises, akin din gagawin ang bagay na ito, na iyong sinalita. Sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakilala sa pangalan. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko, ayun, parang ganun din yun, katulad din na sabi niya, sa 18, at sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. Gusto ni Moises makita ang kaluwalhatian, katulad ni Felipe. At kanyang sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kaninumang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamawain sa kaninumang aking ibig kawaan. Sa 20, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sabi ng Diyos. Sapagkat, hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. No, hindi mo makita ang mukha ng Ama. Dahil kung makita mo ang mukha ng Ama, ang sabi rito, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. No? At sinabi ng Panginoon, narito, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan. At mangyayari, na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay, hanggang sa ako'y makaraan. At aking aalisin ng aking kamay, at iyong makikita ang aking likod. Datapwat, ang aking mukha ay hindi makikita. Ang likod lang ng Diyos nakita ni Moises. Pero ang kanyang mukha ay hindi makikita. Bakit? Kasi sinabi sa 20, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Mapatay ang tao nga makakita sa mukha ng Ama. Mapatay siya. No? Kaya sabi rito, sa John 1:18, sinabi rin dito, okay, baka sabihin mo, Old Testament na. Sa John 1:18, sinabi rin dito, John 1:18. Apira tayo 17. Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamagitan ni Jesucristo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Kaya kung ito logic kung si Kristo ay ang Ama ay isa, nakita nilang mukha ni Kristo ng Ama, hindi patay sila lahat. Kasi sabi rito, walang may nakakita sa mukha ng Ama. Mapatay sila lahat kung nakita nilang mukha ng Ama. Pero hindi yun. Kasi iba si Jesus, iba din yun ang Ama. May walang nakakita sa mukha ng Ama. Kaya, logic pa lang yun, di ba? Kaya sabi dun kanina, sabi ni Felipe, ipakita mo sa akin ang Ama. No? Sabi din ni Moises, ipakita mo sa akin magpakita ka sa akin. No? Kaya wala pinakita sa kanyang mukha. No? Ipinakita sa kanya ang likod ng Panginoon. Kaya hindi pwede makita kasi mamatay siya, no? Mamatay si Moises kung makita niya ang mukha ng Ama. No?
Mamatay siya, no? Babasahin natin dito, no? Sa John chapter 1 verse 17, no? Amo na to, ito na pala. Ito na yun na walang tao nakakita kailaman sa Panginoon. Sa Acts, no? Sa books of Acts, sa Gawa. Sa Gawa 7:30, no? 30 to 32. At nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy, sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moses, ay nangilalas sa tanawin. At nang siya'y lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob. At si Moses ay nanginig, at hindi nangahas tumingin. No? Nanginig si Moises. No? Nanginig siya na, dahil gusto niya makita. Pero ang sabi rito, ako ang Diyos ng iyong nagpakilala, ang Diyos Ama ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob. At si Moises ay nanginig. Kasi sinabi na doon kanina na pag nakita ang mukha ng Ama, mamamatay ka. At si Moses ay nanginig at hindi nangahas tumingin. Kulbaan sa natakot siya. No? Nanginig siya. Kaya ang sabi rito na, sabi ni Felipe na gusto niya makita ang Ama. Dahil kung ang Ama, ang si Kristo at ang Ama, kung siya lang lahat, dapat mamatay ang mga nakikita kay Jesus. Dahil siya din yung Ama. Ang sabi doon, kailan walang may nakakita sa Ama. Kaya kung ang Ama at si Jesus ay isa, dapat namatay na sila. Kasi sabi doon sa John 1:18, walang nakakita kailanman sa Ama. Ang nakakita, mamamatay. Kaya nga si Moises, nanginig at natakot. Kaya hindi siya tumingin. Yan. Kaya kung lalabas, no? Kailan walang tao, no? Kailanman walang tao nakita sa Ama. Tapos nakita nila ang Ama kay Kristo, kung si Kristo ay siya pa rin yun. Mamamatay ang mga tao na nakita, no? Dahil hindi magiging contradiction, kasi contradiction yung magagawa nun, no? Kung halimbawa, nakita nila ang Ama, hindi sila namatay. Tapos dito sa kabila, pag nakikita mong mukha ng Ama, mamamatay ka, walang nakikita sa Ama, kailanman. Tapos dito sa kabila, nakita nila ang Ama. Contradiction labas nun, no? Kaya hindi pwede mag-contradiction ng salita ng Panginoon. Yun ang masabi sa Awit 18:30. Sa Awit 18:30, hindi pwede maging contradiction yun, no? Walang ganun sa Biblia, no? No, ang sabi rito, John 18:30. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal, no? Perfect ang lakad ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay subok. No? Subok yun, mapagkatiwalaan. Trustworthy ang salita ng Panginoon. Hindi contradiction. Kasi sabi doon, ipakita mo sa ang Ama. Hindi ko ng Ama, yun pa rin ang si Kristo. Tapos hindi sila namatay. Labo-labo yon. Kaya hindi pwede gano'n, no? Walang gano'n, no? Kaya, ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Ito pa rin yung sa John 10:30. Ako at ang Ama, iisa. No? Tignan natin. Kung bakit sinabi, ako at ang Ama ay iisa. Isa sila ba? Na ang Ama at ang isa? Saan ba sila nagkaisa? Titignan natin. Basahin natin. Ha? Sa John 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Yun na ba yun? Pero kung mabasahin natin dito muna, mag-umpisa sa 27, para maintindihan natin kung bakit sinabi, ako at ang Ama ay iisa. No? Titignan natin. 27. Dinarinig ng aking mga tupa. Sa 26. Dapat hindi kayo nagsampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. 27.
Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakilala, at sila'y nagsisunod sa akin. Sabi ni Jesus, na? At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang sabi ni Jesus. Sa 29, ang aking ama, nasa kanila ay nagbigay sa akin, kay Jesus to, kay Jesus kamay to, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng ama. Oh, may kamay ng anak, may kamay ng ama, no? Ako at ang ama iisa. Iisa sila sa gawain. Iisa sila sa gawain. Oh, sorry. Sira tong ano, no, matagal na kasi, no? Iisa sila sa gawain na ang mga tao na sa kamay ng ama ay hindi maaagaw ni numan. Basahin ko ulit, no? Sa 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Sa kamay ni Jesus. 29. Ang aking ama, na sa kanila na nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat. Mas dakila. Mas lalong dakila ang ama sa lahat. Na? At hindi sila maaaring maagaw ni numan sa kamay ng ama. Ako at ang ama, ako at ang ama ay isa. Isa sila sa gawain na ang mga tao ay hindi maagaw sa kanilang mga kamay. Hindi kayo isa sila, amay, ako pa rin yun. Hindi ganun. Na ang sinabi rito, ako at ang ama ay isa, sa gawain na ang mga tao ay hindi na maagaw sa kanilang mga kamay, sa kamay ng anak, at mas lalong dakilang mga gawa, mas lalong dakila, no? Ang sabi rito, at ang aking ama na sa kanila nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Almighty God, no? Sa English. At hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng ama, sa kamay ng anak, sa kamay ng ama, no? Ako at ang ama isa. Isa sila sa gawain na ang mga tao na nandiyan na sa ilang mga kamay ay hindi na maagaw ni numan. Hindi kayo isa sila sa likas na kalagayan, no? No, hindi ganon. Sa gawain sila nagkaisa. Kung basahin mo sa ayun, no, sa 25, no? Sabi sa 25, no? Kung basahin mo sa 25, ang sabi rito, sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay siyang nagpatutuo sa akin. Dapat hindi kayo nagsampalataya, sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. No, ang hindi nakikinig ng salita ng Panginoon dahil hindi ka sa tupa ng Panginoon. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsusunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Mas lalong dakila kaysa lahat. No? Ako at ang ama isa sila sa mga gawain, no? Kaya saan nakalagay na isa sila sa kalagayan, no? Wala naman nakalagay rito. Nakalagay rito sa gawain. Sa gawain, no? Diyan sila nagkaisa. Kasi kung titignan mo rito, no? Mabasahin natin dito, sa John 7:10. Sa John 7:10, John 7:10, 11, no? 11 kasi dito. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin.
na sila kahit marami sila, na isa. Ibig sabihin, ang pagsabi ni Kristo rito na, Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. No? Ibinigay sa kamay ng ama, ng anak. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Sa 22. At ang kalwalatian, ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay mo sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Bakit? Pag sinabi iisa, isa na lang agad? No? Kahit marami, ang mga tao na ibinigay sa kanya, ang mga tao na sila'y maging isa, na gaya naman natin na isa, na iisa. Hindi na kahulugan na isa lang sila. Oo, kaya may manner no? May comparison na ang Ama ay dakila kaysa lahat. No? Almighty God. Si Jesus, Mighty God. Babasahin natin mamaya yun. At ito pa ang mga rason kung bakit, kung bakit naniwala na oneness. Sa Zacarias 4:9. Basahin natin lahat yan, yung mga pinapaniwalaan, Wala naman tayo tinatago rito, Babasahin natin, kahit wala sila rito, yung kanilang mga paniwalang talagang yun ang mga pinagbabatayan, babasahin natin, Para hindi tayo maging unfair sa mga nakikinig, Basahin natin lahat kung bakit naniwala sila ng oneness. Basahin natin lahat. Hindi natin tatago, Wala tayong tatago rito. Ito pa rin yung mga rason, ito pa. So, Zacarias 4:9. Huwag naman natin sabihin na, basta naniniwala. Obeyon na sila. Hindi naman tayo ganon. Dapat basahin natin lahat din. Halos, kung bakit naniwala sila. Zacarias 4:9. Ang mga kamay ni Zerubbabel ay siyang naglagay ng mga tatagang baon ng bahay na ito. Ang kanyang mga kamay, sandali, Zacarias 4:9. Zacarias 4:9. Name is one. Sinabi dyan. Zacarias, sandali, I-double check ko lang, Pasensya na, sandali lang, Ito. Baka mali lang pagka-lista ko, Zacarias 14:9. Sorry. Zacarias 14 verse 9. Zacarias 14. Ang sabi nito, at ang Panginoon magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang pangalan, ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Sabi rito, at ang Panginoon magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Kaya, sa Old Testament yun, Sa Old Testament, Kasi mabasa rin natin sa New Testament na ang Panginoong Hesus ay Panginoon din. At mabasa rin natin na Diyos. Kaya, sa Old Testament, sinabi niya na ang Diyos ay isa. At bakit naman sinabi isa? Ang pangalan niya isa, Sa 1 Corinthians 8:6, sinabi rin dito na ang Panginoon ay isa. Inulit din. Ang Panginoon ay isa. First Corinthians 8:6. Ang sabi rito, sa 5, umpisa ko sa 5. Sapagkat bagamat mayroon mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Sa 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, yung tunay na Diyos, Isang Diyos lamang, ang Ama,
nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. No? Buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo ay sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Yesu Kristo. Nasa pamagitan naman niya ang lahat ng mga bagay. At tayo ay sa pamagitan naman niya. Kita mo? Binasa kanina, Zacarias 14:9, ang pangalan ng Panginoon ay isa. Isang Panginoon. Isang one God, one Lord, no? Isang Panginoon. Sa Deuteronomy 6:4, basahin natin lahat, kung bakit sila niwala na isa lamang ang Ama, Anak, siya pa rin yun. Yun ang pagkapaniwala, no? Titignan natin mamaya. Kasi sa kanila pa lang to, kung bakit sila niwala, no? Titignan natin mamaya. At bakit sinabi rito na one God, one Lord? Bakit sinabi dyan? Sa Deuteronomy 6:4, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Isa lang. No? Isa lang. Isang Panginoon. Bakit sinabi isa lang Panginoon? No? Kasi kahit sinabi nga tingnan mo, ito, tanong ko rin sa iyo, no? Tignan mo ang mga taga-Israel. Kahit sinabi na sa kanila na isa lamang ang Diyos, isa lamang Panginoon, isa lamang. Tignan mo, no? Ang sabi rito, no? Isa lamang Panginoon. Pero sinabi rin sa Gawa chapter 2 verse 36 na si Kristo ay Panginoon. Kasi sinabi sa kanila na isa lamang ang Diyos, isa lamang ang Panginoon. Tignan mo. Kunting di ba? Ito, mag-ano lang ko ng background, no? Sina Moises lumabas sa Egypt. Nakita na nila na sumasama na ang Panginoon sa kanila. Sumasama na ang Panginoon sa kanila sa mga tanda at mga kababalaghan na nangyari doon sa Egypt. Pero tignan mo. Pumunta na si Moises sa bundok. Pagbalik niya, gumawa na sila ng mga Diyos-Diyosan na guyang ginto. Tignan mo, na yun daw ang Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt. Tignan mo. Kaya nga sinabi rito, ang Diyos ay isa. Isa lamang ang Diyos. Isa lamang ang Panginoon. Pero confused pa sila. Tignan mo. Babasahin ko. Sa 32. Exodus 32. Kunting kibot lang, no? Mamaya na iba na kagad sila. No? Sa 32. Sa 32, verse 7 and 8. At sinalita ng Panginoon kay Moises, yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangagsisama. Bakit? At sila'y humiwalay na madali sa daan ng aking iniutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang guyang binubo at kanilang sinamba at kanilang inihain. Hinainan at kanilang sinabi, ang mga ito'y iyong maging mga Diyos, o Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Kaya nga sinabihan sila na isa lamang ang Diyos, isa lamang ang Panginoon. Tignan mo, no? Gumawa agad sila. Kaya sabi doon sa Exodus 20, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin dahil ang Diyos ay jealous. No? Pero baka sabihin mo, hindi naman kami sa simbahan namin, no? Hindi naman kami gumawa ng guyang ginto Ang itsura naman ng itsura naman ng tao yun Magbabasa tayo ng ganon. Kung ayaw mo magbasa tayo ng guyang ginto, magbasa tayo ng ganon. Sa Deuteronomy 4, hindi naman natin topic, dapat ang revolto pero dito tayo nakapunta, no? Sandali lang to, no? Kaya punta natin yung oneness. Kung sandali lang, no? Deuteronomy 4:16. 4:16, no? Ito. Sa 14 to 19. At iniutos sa akin ng Panginoon, ng panahong yaon, naturuan ko kayo ng mga palatuntunan ng mga kahatulan, upang inyong mga gawa sa lupaing inyong baroonan upang ariin. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na nagsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy.
wala kayong may nakitang anyo, no? Kaya huwag kayong gumawa ng baka, huwag kayong gumawa kung ano-ano. Kasi hindi nyo nakita ang mukha ng Panginoong Diyos. Diyos Ama. Kaya sabi rito, ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na nagsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb, mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y mangagpakasama, at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. Baka sabi mo, ang isa amin niya, sa simbahan namin niya, mga itsura niya isang tao, babae, kag lalaki. Hindi naman guyang ginto eh. Oo nga, kaya nga sabi dito, ang sabi rito, ingatan. Kaya ang sabi rito, baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae, nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakahawig ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa ipapawid. 18. Nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa, nakahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. At baka, sa 19, at baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw, at ang buwan, at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin. Mga sun worshiper, no? Nag-worship sa sun, nag-worship sa sun. Ulitin ko sa 19. At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw, at ang buwan, at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran na binabahagi ng Panginoon ninyong Diyos sa langit, ang Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. Mga sun worshiper. Ngayon, linggo ngayon. Baka sabihin ng iba, kayo mga sun worshiper kayo, kasi Sunday worship. Hindi naman ganun, no? Kasunod natin itapik yan, no? Kung ano ba talaga. Biyernes, Sabado, o Linggo. Kasi may mabasa ka rin, ha? Araw-araw. Pero ibang topic ko to, no? Titignan natin kung, kasi hindi naman natin pwede topic niyang araw-araw, no? Magsamba araw-araw. Kasi tingnan natin, Biyernes, Sabado, at sila Linggo. Kasunod natin pag-aralan nyo, no? Kasi ang Biyernes, sa mga Muslim yon. Wala tayong layo na manakit ng damdamin o manira ng sinuman. Kundi, ito'y kapahayagan na magbasa tayo sa Biblia para makaalam tayo ng katotohanan sa John 8:31-32 para tayo'y makalaya. Wala tayong layunin na manakit, no, o manira ng sinuman. No, tignan natin. Kaya sabi rito, ulitin ko, at makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin. 10 ng buong natatanaw sa langit ay mabuyo ka at iyong sambahin, no? Yan, no? Sun worshiper, no? Grabe, no? Kaya break tayo doon, no? Sa binasa natin, na kaya sinabing ang pangalan niya ay isa, ang Diyos ay isa. Pag sinabi pa kayo, halimbawa kung sinabi dalawa, no? Wag mo ikat yan, ha? Ang bilis mo mag-cut, no? Halimbawa lang. Kung halimbawa, no? Na sa isa pala sinabi isa, kaya nga sabi, huwag kang gumawa ng ibang mga Diyos. Kaya sinabihan ganon, no? Kahit sinabi ng isa ang Diyos, wala na kayong may nakita na nung nagpag-usap ang Panginoong Diyos Ama nasa Horeb ay walang may nakita ang itsura niya. Kaya huwag kayong gumawa ng guyang ginto na mukha ng babae o lalaki, no? Ay sabi doon, iyay karong maldumal, no? At ang utos diyan, putol-putulin, sunugin, basagin, itapon, no? Doon sa mga aral, sa sunod na lang yan, no? Kasi oneness muna, no? Ang sabi rito, ang Diyos ay isa, no? Ang sabi sa 1 Corinthians 6, one God, one Lord, no? Kaya sinabi yon para ang tao, wag nang gumawa ng ibang mga Diyos. Kahit sinabihan na sila, gumawa pa rin sila. O, tignan mo. Ano pa kaya kung, kaya ang sabi dito, ang nagsalita sa langit, Panginoon. Ang power ng Panginoon. Niya yun, walang imposible sa Diyos. Sabihin ba, kung may nagsalita man doon daw sa langit, sabi niyang kausap ko, power ng Diyos yun. Walang imposible sa Diyos. No, siya pa rin yun. Kung may nagsalita daw doon sa taas, sa langit, na si Kristo ay sa baba pa, no? Sabi niya, ng kausap ko,
Si Jesus pa rin yun. Ang Diyos pa rin yun. Siya pa rin yun. O, tignan natin. Ha? Basahin natin sa John 12. Sa John 12, no? Kung siya pa rin yun. No? Grabe, no? Wala kurong imposible sa Diyos. Dahil ang nagsalita daw sa langit, ang siya pa rin yun, no? Ama ko, ako pa rin yun. O, parang ganun ang labas nun, no? Malabo ganun, malabo. O, sa John 12:27. John 12:27, no? Hanggang 30. Ngayon ay nagugulumihanan ng aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito, ay naparito ako sa oras na ito. 28. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luwalhatiin. No, may nagsalita sa langit. Sabi na ni Kristo, Ama ko, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Tapos may nagsabat din doon, niluwalhati ko na. No, nasabi doon sa sabi niya, dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luwalhatiin. 29. Ang karamihan ngang nangaroon at nangakarinig ay nagsipagsabing, kumulog! Sinabi ng mga iba, isang anghel at ipag-usap sa kanya. 30. Sumagot si Jesus at sinabi, ang tinig na ito'y hindi dumating dahil sa akin. Dahil alam na ni Lord na may ama nang nasa langit. No, ang mga tao, hindi nila alam na may ama doon eh. Kasi hindi nila nakita eh. Kaya sabi doon, sumagot si Jesus at sinabi, ang tinig na ito'y hindi dumating sa akin, kundi dahil sa inyo. Kasi ang mga tao, no, ma-confuse sila. Katulad sa mga wanes, na-confuse sila. Dahil daw, may tinig pa dun sa langit. No, sabi nila, Ama ko, ako pa rin yun. May nagsalita sa langit. Pero sabi nila, si Kristo pa rin yun. Malabo yun, ha? Kaya sabi, hindi malabo yun. Kasi walang imposible sa Diyos. Hindi. No? Kaya sabi niya, ang nagsalita sa langit, ay power niya yun. Yun ay walang imposible sa Diyos. Out of context ang pagkasabi mo, no? Kasi iba yung nasa langit, mamaya pa, sa inyo pa to. Sa inyo pa to, no? Mamaya pa, no? Wait ka lang, ha? Wait ka lang. Sa John 20, verse 17. Ito na pala. No? Ito na kung bakit, ha? Wait ka lang, no? Ito na. Ang sabi rito sa John 20, sa John 20 verse 17, aray sabi na. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong akong hipuin. Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, at inyong Ama, at aking Diyos, at inyong Diyos. Bakit niya sinabi? Kasi hipuin siya eh. Sabi niya, huwag niyo akong hipuin. Hindi pa ako nakakyat sa Ama. Kung siya pang Ama, bakit pwede na siyang mahipo? Sabi, huwag niyo muna hipoin. Hindi pa ako nakakyat sa Ama. Kung siya pa rin yung Ama, bakit nakakyat pa siya? Di ba? Kaya ito pa. Ang sa Mateo 26, na? Sa Mateo 26, sa Mateo 26, verse 36, na? Nang magkagayoy, dumating si Jesus nakasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaroon doon at manalangin. Manalangin si Jesus, na? Sa 39, at lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa, at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung ibig baga maaari ay lumambas sa akin ang sarong ito. Gayon may, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Ayon, no? Ayon sa ibig mo. Sa 42, muli siya umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Ang kalooban talaga ng Ama na nagsugo sa kanya.
Yun ang mangyayari. Oh. Kaya ang sabi niya rito sa 39, at lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko! O bakit ba siya kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Iba yung ama, iba yung anak. May ama na sa langit, may anak lang dyan sa lupa. Okay. Sa John 14:28, no? Nabasa natin kanina to. Pero John 14:28, lundag sa 12, no? Ang mga lalong dakilang mga gawa, no? Dakila, no? Sa John 6 na tayo mag-umpisa lang. Sa John 6 chapter 6 verse 38. 6:38, no? Ang sabi rito, sapagat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sinugo siya ng Ama. Kaya ang sabi niya, sapagat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, no? Yung Ama. Sinugo. Iba ang sinugo, iba ang nagsugo. Hindi siya ang nagsugo, siya pa rin ang sinugo. Malabo ho yun, no? Iba ang nagsugo, iba ang sinugo. Kaya sabi doon, hindi hihigit ang alipin sa kaniyang Panginoon, no? Hindi higit ang sinugo sa nagsugo. Ayun. Ito pa. Sa John 8. Sa John 8, kung gusto mo talagang nag-iisa. Ako tama, iisa. Ito rin. Babasahin ko sa iyo. John 8:16. John 8:16. Oo, ato ako yung mahatol. Ang hatol ko'y totoo. Sapagat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Ayun din. Hindi ako nag-iisa. Sabi oo, ato ako yung mahatol. Ang hatol ko'y totoo. Sapagat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Sinugo si Jesus, ang nagsugo ang Ama. Kaya hindi siya nag-iisa. Ang Ama, tagang anak. Hindi siya nag-iisa. Sa 29. At ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako binabayaang nag-iisa. Sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Hindi ako nag-iisa, ang sabi ni Jesus. Ako at ang Ama. Na may Ama na si Jesus. Sa Mateo, hindi ako nag-iisa, no? Sa Mateo chapter 3. No, nang nagbautismo rito, no? Klarong-klaro na hindi ako nag-iisa. Ako at ang Ama. Inulit-ulit sa pagbasa, no? Kasi palagi mong binabasa John 10:30, ako at ang Ama iisa. Ako at ang Ama iisa. Saan sila nagkaisa? Sa Mateo chapter 3. Ito. 16-17. No? Dalawa na lang, no? Tatlo na lang pala. Mateo chapter 3 verse 16-17. Ito. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumapag sa kanya. No? Nang mabautismuhan si Jesus, pag-ahon niya, ang Espiritu Santo, bumababa, katulad sa kalapati. May anak na binabautismuhan, may Espiritu Santo, katulad sa kalapati. Sa 17. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalugdan. At may nagsalita doon sa langit, ang Ama. Ano sabi ng Ama? At narito ang isang tinig na mula sa langit. Sa langit, hindi sa lupa. Baka sabi nyo, si Kristo rin yun. Hindi.
may bumaba. Oo. May nagsalita sa langit. May binabautismuhan sa lupa. Oo. Sabihin din, at narito ang isang tinig na mula sa langit, sa mga langit, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalugdan, no? May binabautismuhan, may bumababa, at may nagsalita sa langit. Oo, hindi kay ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo. Siya pa rin yun. Kung may nagsalita man yun, ang kapangyarihan niya yun. Walang imposible sa Diyos. Ano ba yun? Hindi ganon. Kundi may Ama, may Espiritu Santo, nagano sa Kanya, na dumapo sa Kanya, at may Kristo na binabautismuhan. Huwag mong, malabo na yon, malabo na yon. Kaya, tignan natin sa Proverbs, mag-ama siya rito, no? Kaya, kasi baka sabihin mo, no? Ito, sa Proverbs, no? Dalawa na lang, no? Dalawa na lang. Sa Proverbs chapter 30, Chapter 30 verse 4. Ang sabi rito, sino ang sumumpa sa langit at bumaba, sumampa? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Oo. Mag-ama sila rito, no? Ang sabi rito, ano ang kanyang pangalan? Anong pangalan ng ama? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Siyempre, ang pangalan ng anak ay si Jesus. No? Ano naman ang pangalan ng ama? No? May mabasa rin tayo doon, no? Sa sunod din natin mga topic yun. Ang pangalan ng ama ay Lord. May mabasa ka rin na, Holy and Reverend is His name. No? Mabasa natin yun, no? Sa sunod natin topic yun, no? Ang pangalan ng ama. No? So, dito, no? At saka sinabi rito mag-ama, no? Mag-ama sila, no? Ang sabi rito, ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman, no? Sa Hebreo 1:5, mag-ama sila rito. Hindi pwede nga ako ang ama. Anak, ama, isa. Hindi ganoon, no? Walang ganoon sa Biblia, no? Isa na lang, no? Isa na lang. Mabasa natin isa na lang to. Sa Hebreo 1:5, ang sabi dito, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ngayon, posible naman yun, pinanganak. Ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. No? May ama, may anak. Huwag mong i-mix na ang ama, anak, Espiritu Santo, ako pa rin yun. No, walang gano'n, no? May ama, may anak na sinugo, may nagsugo, at may Espiritu Santo. Hindi pwede gano'n na ako ang ama, iisa. No? Kanina binasa rin natin eh. At hindi ako nag-iisa, sa kabila. At hindi ako nag-iisa. Tignan mo yon. Kaya, salamat sa Panginoon, na tayo'y nakapag-pakinig sa salita ng Panginoon, na tayo po'y nag-aral, at ating alamin ang katotohanan, no? Salamat sa Panginoon. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the Remnant, ang nagsasabi, God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.